Idiin nito ang kanyang likod sa pinto ay nagkaroon ng pagkakataon ang dalaga na makawala sa mapanganib na mga halik nito. Wait! Hindi kita boyfriend at hindi mo ako girlfriend. Hindi pwede na basta mo nila ako hahalikan sa tuwing naisipan mo. Hinihingal na reklamo ni Krisa habang nakatukod ang mga palad niya sa matigas na dibdib ni Ryan. Kinagat nito ng mariin ang ibabang labi habang mati-mantitig sa kanya. Hindi ako titigil sa pagpaparusa sa'yo sa ganitong paraan hanggat hindi mo natututunan na respetuhin ako bilang boss mo, Miss Montreal. She gulped. Pero akala ko ba hindi mo pinapato sa mga empleyado mo? Na trabaho ko trabaho lang dapat. Huminto si Ryan sa paghalik sa leeg niya matapos bumagsak doon ang mga labi nito na pinakawalan niya. Kailanman ay hindi ko pa binabali ang rules kong iyon. Bulong nito nang tumingala sa kanya at ang mga matay nagbabagas sa pagnanasa. But in your case, I'll be glad to make an exception. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon na makapag-depensang muli at saka sinimulan na naman ang walang mintis na paghalik kay Krisa. Daig pa niya isang tigre na unti-unting napapaamo na naman ni Ryan nang maramdaman niya ang malalambot nitong halik na sumusuyod sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung bakit kay daling bumigay ng pader na inihaharang niya sa pagitan nila kapag nakukulong siya sa mga bisig nito. Nasisira ang kumpiyansa niya, ang paninindigan niya. Sa mga haplos lang ng binata ay para siyang gasolina na kaibilis sumiklab sa gatuldok na apoy lang. Don't hold yourself, mi amor. I know you wanted to. Ryan whispered teasingly. Dahil sa pagkakabuhol-buhol ng hininga ni Chris ay hindi na naman siya sigurado kung totoo ba ang narinig niya na tinawag siya nitong mi amor. O baka kasi guni-guni lang din iyon dahil bakit naman ito magsasalita ng Italian words? Unless may alam ito tungkol sa tunay na pagkatao niya at nagpaparamdam lang. Impossible. Dahil kung talagang kilala siya ni Ryan, dapat una pa lang ay sinita na siya nito. Walang salita ang namutawi sa bibig ni Krisa. Para lang siyang kandila na unti-unting natutunaw sa mga bisig ng binata. Ngunit, bigla na lang ay nagising sa katinuan si Krisa. Unti-unti nang natutunaw ang pagnanasang nararamdaman niya. Naglalaban na ang loob niya kung ano ang dapat na gawin. Kapag sinunod niya ang gusto nitong mangyari para na rin siyang pumayag na maging alipin nito sa kama. Ano to? Sinuswerte? Kaya naman, mabilis ang kilos na tumakbo siya patungo sa may kama. I'm tired. Boses iyon ni Krisa na nagtalukbong ng kumot. Ultimo mga talampakan niya binalot niya ng kumot para wala nang mahawakan sa kanya si Ryan kapag naisipan na naman ito nagantihan siya. At ngayon pa lang ay parang gusto na niyang bumunghalit ng tawa kapag nakita o narinig niya ang reaksyon nito na siguradong bayolente. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na angin ng binata nang sa wakas ay nakita nito ang ginawa niya. I don't want to do it with you, Ryan. Paliwanag ni Chris habang nasa ilalim siya ng kumot at naramdaman niya ang malakas na paghampas nito ng unan sa kama. I don't trust you. Then stop teasing me for pity's sake. Puno ng iritasyon na sigaw nito bago niya naramdaman ang pagbagsak ng mabigat nitong katawan sa tabi niya. No, I didn't. You're just affected. Ikaw kaya itong namimihasan ng kakahalik sa akin. Hindi napigilan na sigaw din ni Krisa at sa kanya inilabas ang ulo sa kumot pero nakabalot pa rin ang buong katawan. Nilingon niya si Ryan at nakita niya ito nakatakip ng unan sa muka. At saka bakit ka ba nagmamaktol kung hindi man kita mapagbigyan? Akala ko ba active ang sex life mo? So it means na hindi mo ko kailangan. Matulog ka na lang dyan. Nainis pa rin itong sagot habang nakatihaya. Bumaba ang tingin ni Krisa sa pagkalalaki nito. Saka lang bumalik ang konsensya niya. Paano nga naman hindi ito maiinis sa kanya kung pagkatapos siya nitong paligayahin ay bibitinin lang niya? Just let me touch you. Matalim ang tingin ay pinukol nito sa kanya nang alisin itong una na nakatakip sa muka. I don't need your help. Just close your dumb eyes and sleep. Parang gusto niyang matawanan tumalikod ito bigla at namaluktot habang nakatakip ang unan sa mukha. Para itong baby na hubot-hubad. What a cute, stubborn baby. Ayaw mo talaga? Ikaw lang itong tutulungan ko eh. Panunodyo pa niya rito. Ikaw din. Ikaw pala ang lalaking inaloko ng ganito. Just shut up. Good night kiss na lang before I sleep. Patuloy na pangungulit ng dalaga. Ewan,
Bukod sa nagsisimula na naman siyang maaliw sa pagiging piko nito, there was something inside her chest, na parang hindi niya kayang matulog na may nararamdamang konsensya. Parang sobrang sama naman ni Krista na matutulog siyang mahimbing tapos itong katabi niya, sakit lang ng puso nang inabot sa kanya. Ayaw mo pa rin? Untag ulit ng dalaga kay Ryan dahil hindi na siya nito kinibo. Hindi niya alam kung nakatulog na ba o sadyang ayaw lang siyang pansinin dahil sa sobrang pagkayamot nito sa kanya. Kung ako yan, payag na ako. Kasi matulog ako na bitin at gigising na mainit ang ulo. Can't you stop? Nagulat pa si Krista nang bigla nalang tumihay ang binata at bumaling sa kanya. Halos hindi na maipinta mukha dahil sa sobrang pagkakasalubong ng mga kilay. Okay, fine. Nabitin nga ako at masakit ang puson ko ngayon. Masaya ka na? Come on, huwag kang childish. She frowned at him. Parang yun lang eh. I know it's irritating. But darling, you can't force me. Ano magagawa ko kung ayaw ko makapagsak sa'yo? Kung ganun, tigilan mo na ang pangungulit at patulugin mo na ako. Pinandilatan siya nito. You're not funny. Yung lakad saka itong muling tumalikod sa kanya. Sige na nga, matulog na tayo. Hindi maintindihan ni Krista kung bakit may ngiti na sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa malapad na likod ni Ryan. Ngunit mas hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit bigla na lang siyang umusog palapit at yumakap sa binata. Binalot din niya ng kumot ang katawan nito. Wala siyang pake kung magkadikit man ang hubot-tubad nilang katawan sa ilalim ng kumot. She just wanted to sleep next to him. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Ryan ang dumiin, ang malalambot niyang dibdib sa likod nito, at ang hindi niya sinasadyang pagkiskis ng kanyang kasalanan sa pang-upo nito. Nakaramdam na lang bigla ng antok si Krista kaya nawala na siya ng pakialam sa paligid. Agad na bumigat ang talukap ng kanyang mga mata nang isiksik niya ang kanyang mukha sa mabangong leeg ni Ryan. Hindi niya ma-explain pero buong buhay niya simula na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Parang ngayon na lang ulit niya naramdaman ang totoong peacefulness habang nakapikit. Na para bang sa pamamagitan ng pagyakap niya sa katawan ni Ryan ay hindi na siya natatakot na muling mag-iisa. Hindi akalain ng dalaga na makakatulog siya sa ganoong posisyon. Para siyang hinele ng mainit at matipunong katawan ng binata kaya napahimbing siya. Na hindi niya namalayan kung paano lumipas ang gabi. Nagising na lang siya na may liwanag na mula sa bintana. Agad siyang luminga nang malamang nag-iisa na lang siya sa silid na iyon. Wala na si Ryan sa tabi niya, pero nababalot ng kumot ang buong kahubdan niya. Pinamulahan ng mukha ang dalaga nang maalala niya ang posisyon nilang dalawa kagabi bago siya nakatulog. Hindi niya mapigilan ang mapangiti nang masuguro niya na hindi siya pinagsamantalahan ng binata habang natutulog. Lumabas na kaya siya? Pagkatapos mag-ayos ng sarili ay lumabas na ng silid si Krista para hanapin si Ryan. Akala niya kasi nauna lang itong nagising at nauna na ring lumabas. Nagpaalam ho siya kagabi na uuwi, Miss Monterial. Maimbing na raw po ang tulog niyo kaya hindi na kayo ginising. Sabi ni Sister Nora nang hanapin niya rito ang binata. Suot na niya ang sariling damit na ibinigay nito sa kanya. Bagong laban na rin ang mga iyon. Ipahatid ko na lang daw ho kayo kay Andoy. Tukoy nito sa driver ng orphanage na iyon. Hindi niya maintindihan ang kahungkagang nararamdaman nang malamang iniwan pala siya ni Ryan kagabi. Akala pa naman niya magdamag silang magkatabi kaya ang sarap ng gising niya. Ano naman ngayon kung iniwan ka niya? Kailan ka pa naging clingy? And besides, may karapatan ka ba? Hindi na malaya ni Krista na napasimangot na pala siya sa harapan ng dating madre. Huwag na lang, Sister Nora. Hindi na ako magpapahatid sa driver. Kaya ko namang umuwi na mag-isa. Ho? Pero kabilin-bilin na si Ryan na huwag daw ho kayong pauwi na mag-isa dahil hindi niyo pa alam ang pasikot-sikot dito sa farm. Pigil sa kanya ni Sister Nora. Yun na nga eh. Dinala niya ako dito para ipasyal daw at para makabisado kung ibang parte ng farm. Pero iiwanan lang pala niya ako. Kago talaga ang Ryan na iyon. Lalong nang haba ang uso ng dalaga. Kung hindi lang talaga saksakan ng bait itong dating madre na kaharap niya ngayon, baka kanina pa niya ito na pagbunto na ng inis. I'm fine. Salip ay nginitian at pinasalamatan pa ni Krista sa Sister Nora bago siya tuluyang nagpaalam. Wala na rin itong nagawa kundi ang payagan siya. Masama pa rin ang loob ni Krista kay Ryan dahil sa pangiiwan ito sa kanya sa orphanage. Naintindihan naman niya na naiinis ito sa kanya dahil sa pambibiting niya kagabi. Pero kasalanan ba niya? Ito naman ang nagpasimuno noon.
Lahat tuloy ng mga empleyado na nakakasalubong ni Krisa na titingin-tingin sa kanya itinatarayan niya. What? Ngayon lang ba kayo nakakita ng tunay na Diyosa? Sita niya sa dalawang lalaki na nahuli niyang nakasunod ng tingin sa kanya. Akmang lalapit pa sana sa kanyang isa para magpa-cute nang marinig niya na pinigilan ito ng isa. Wag, personal assistant yan ni Sir Ryan. Si Sir Ryan niyo ba mo? Sabat ni Krisa na lalong uminit ang ulo nang marinig ang pangalan ng binata. Kapag nakita niyo, pakisabi nagkago siya. Bago siya tumalikod ay naiwan niya ang dalawang lalaki na nanlaki ang mga mata dahil hindi makapaniwala na sariling boss niya pero minura lang niya. Sa kabila ng pagngingit-ngit ng kalooban ay umuwi pa rin si Chris sa bahay ni Ryan. Gusto niya rin talaga itong masumbatan dahil sa pang-iiwan na naman ito sa kanya. Ngunit lalo lamang kumulo ang dugo ng dalaga ng malayo pa lang ay natanaw na niya si Mary Rose na palabas ng kubo ng boss nila. Nakasuot ito na maiksing dress na off-shoulder pa at mukhang kagigising lang dahil medyo magulo pa ang buhok. Wala nga palang pasok ng araw na iyon. Kung ganoon, anong ginagawa ng babaeng iyon sa bahay ni Ryan nang ganoon kaaga at mukhang kakahilamos lang? Dumayo ng kape? Sa pagkakaalam ni Chris sa may apartment sa loob ng bukid ni Jose na libreng tinitirhan ng mga regular employees sa farm na iyon at isa raw sa mga nakatira doon ang secretary. At sa pagkakaalam din niya, medyo malayo iyon dito kaya imposibleng dumayo lang ito para magkape. Ngayong wala namang pasok. Hindi raw pumapatulos sa mga empleyado. Such a liar. Good morning po, Miss Monterial. Maliwalas ang mukha na bati sa kanya ni Mary Rose na hindi niya namalayang nasa harapan na pala niya. Halos umabot na sa tenga nito ang ngiti. Parang nakalulon ng jumbo hotdog. What are you doing here? Salip ay tinaasan niya ito ng kilay. Ni hindi siya aware na daig pa niya ang nagdududang girlfriend kung makapag-interrogate. Walang office today, di ba? Yes po. Abot tenga pa rin ang ngiti na tumangutango ang secretary. Hinatid ko si Sir Ryan kagabi kasi nalasing siya sa bar nang mag-inuman kami. At dahil nakainom na rin po ako kaya hindi na niya ako pinayagang umuwi. So heto, parang nagmamalaki na nagkibit pa ito ng balikat. Inumaga ng uwi. Saka ito humagikik na parang kinikilig. Sulit naman kahit may hangover. Hindi niya alam kung bakit pinagpag nito bigla ang balikat kaya napatingin siya sa puno ng dibdib nito at nakita ni Krisa ang kulay pulang marka doon na parang sariwa pa. Parang sinadya yata talaga ni Mary Rose na ipakita iyon sa kanya dahil nahuli niya ito na kumindat at parang nang iinggit bago nagpaalam na aalis na. Naiwan naman si Krisa na hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sumigaw sa inis pero para saan? Ano naman ngayon kung tinanggihan siya ni Ryan kagabi at kay Mary Rose pala ito humingi ng tulong? Napailing na lang siya. This is weird. Bago pa man siya makita ng binata na palabas din ng kubo ay nagmamadali ng sumakay si Krisa sa pedicab na eksklusibong bumabiyahe lamang sa loob ng farm. Hindi niya alam ang eksaktong pupuntahan hanggang sa matanaw niyang isang kubo na nasa itaas ng maliit na burol. Nasa loob pa rin iyon ng farm pero malayo na at wala na siyang nakikitang mga tao. Pinara niya ang pedicab at mula roon ay naglakad na lang siya. Ang ganda kasi ng panahon ng umagang iyon. Halos kakasikat lang ng araw kaya hindi pa masakit sa balat ang liwanag nito. Malamig ang simoy ng hangin dahil sa mataas at mayayabong na punong kahoy sa paligid. Dumagdag sa mapayapang paligid ang huni ng mga nagliliparang ibon. Hindi niya napagilan ang mapasinghap ng nakangiti na tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Kailan ba siya huling tumitig sa mga ulap na hindi tumutulo ang mga luha niya? Noong maghiwalay ang mga magulang niya, naging ugali na ng batang Chris ang tumingala at mag-wish sa langit para magkabalikan ang mga ito. Hanggang sa namatay ang kanyang ina at sa tuwi na itumitingala siya sa kalangitan at doon ito kinakausap. Hindi alintana ni Chris ang pagod at pawis niya habang binabaybay niya ang matarik na daan patungo sa kubo. Hindi katulad noong unang punta niya rito na ang dami niyang reklamo. Kahit pareho namang hindi sementado ang kalsadang iyon. Siguro dahil hindi maulan at walang putik. Nawala ang pagod ng dalaga nang makarating siya sa itaas ng burol at sumalubong sa kanya ang maliit pero malinis na kubo. Gawa iyon sa kawayan at pawid. May pinto iyon pero hindi naman nakalock kaya nakapasok pa din siya. Agad niyang nakita ang maliit na papag na may iisang unan at kumot. May maliit na lamesa sa tabi noon na may nakapatong na emergency light. Saka lang niya napansin na walang linya ng kuryente sa lugar na iyon. Kumunot ang noo ni Krisa.
Mukhang may natutulog sa kubo na iyon dahil malinis at mabango pa ang kumot at unan. Pero bakit kaya walang linya ng kuryente gayong nasa loob pa naman iyon ng farm? Binuksan niya ang bintana para malayang nakakapasok ang sariwang hangin. Balak niya na magpahinga muna sandali bago maglibot-libot sa paligid ng burol. Sa ilang araw na pananatili niya rito sa bukid ni Jose, aminado sa Krisa na nagsimula na siyang ma-appreciate ang ganitong klase ng lugar na malayo sa syudad na nakagis na niya. Dala marahil ng pagod kaya hindi napigilan ng dalaga ang antok nang mapahiga siya sa papag. Nagising na lang siya nang maramdaman niya na tila may mga matang nakatutok sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon nang makita niya si Ryan na nakatayo sa paanan niya. Kumurap-kurap siya at saka nagkusot ng mga mata para siguruhin totoo ang nakikita niya. Ano ginagawa mo rito? Ipinatong nito sa lamas ang bitbit na picnic basket na ngayon lang niya napuna bago namewang sa harapan niya. Hindi ba? Ako ang dapat na magtanong yan sa'yo. This is my private property. Paano ka nakarating dito? Sa'yo din ang kubo na ito? Namimilog ang mga mata na bulalas ni Krisa. Bakit ba palagi nakasunod sa kanyang anino na lalaking ito? Nagpakalayo-layo na nga siya kahit sandali lang. Nakabukas lang itong pinto kaya pumasok na ako. Sorry kung nag-trespass ako. Gusto ko lang naman sana mag-unread. Malay ko ba na makakatulog pala ako? Ilang segundo itong nakatitig sa kanya bago umiling. Balak mo mag-unread nang hindi malang nagpapaalam sa akin? Alam mo ba na nag-aalala sa'yo si Sister Nora? Kasi ang sabi niya kanina ka parang umalis sa orphanage pero hindi ka naman umuwi sa bahay. Padabog na tumayo ang dalaga at ginaya ang pamimewang ni Ryan habang pinandidilatan nito. Wow, ikaw, nagpaalam ka ba sa akin nang umalis ka kagabi? Buti pa nga si Sister Nora at nag-aalala sa akin eh. Tulog na tulog ka na kagabi kaya hindi na kita inistorbo. Tumaas ang kilay niya. Bakit ka ba kasi umuwi? Dahil nabitin kita? Umirap siya sa hangin. Kaya pala hindi mo tinanggap ang tulong na iniaalo ko. Kasi balak mo magpatulong sa Mary Rose na yun. At huwag mo nang i-deny dahil nakita ko siya kanina na lumabas ng kubo mo. Kumunot ang noo ng binata. Kasabay ng pagguhit ng kakaibang emosyon sa mga mata nito na hindi niya kayang basahin. Are you jealous? Ako? Nagsaselos? Mayabang na humalukip-kip si Krisa. Over my dead body. Then why are you acting like that? Ano ba yung kinikilos ko? Angal niya bigla. Hindi niya kasi nagustuhan ang pigil ng ngiti na nabakas niya sa mga labi ni Ryan habang nakatingin ito sa kanya. Kasi, umuwi ka pala pero hindi ka pumasok at nagpakita sa akin. Nakita mo lang na lumabas ang kubo ang sekretary ko. Nag-assume ka na agad. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Hindi na napigilan ni Ryan ang mapangisi nang mahuli ang pagbablush niya. Huwag kang mag-alala. Walang nangyari sa amin ni Mary Rose. Totoo na sa bahay nga siya nakatulog dahil hindi ko na siya pinayagang umuwi. Pagkatapos niya akong ihatid, nakatulog na ako sa sahig sobrang kalasingan. Siya naman sa sofa. Ikaw? Matutulog lang? Ikaw na rin ang nagsabi kagabi na wala ka pang tinatabihang babae na hindi mo nakasex. Ngayon, meron na. At ikaw yun. Napabuga ito ng hangin. I told you hindi kami nagtabi ni Mary Rose kagabi. I don't believe you. She answered, frowning. Hindi rin naman tayo nagtabi. Totally kagabi kasi umalis ka rin naman. Paano ka nakakasiguro? Tulog na tulog ka nga. Bahagyan nitong binasa ang mga labi gamit ang dila habang titig na titig sa kanya. Lalong nang haba ang uso ni Krisa at saka nag-iwas ng tingin dahil sa feeling niya inaakit siya ng loko. Ako may katawan kaya alam ko kung may nangyari o. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang tumunog ang tiyan niya. Saka lang niya naramdaman ang gutom. Hindi pa nga pala siya nag-aalmusal at konti lang din na nakain niya kagabi. Ngunit ang hindi inaasahan ni Chris ay ang hangin na biglang lumabas din sa pitan niya. Huli na, para pigilan iyon dahil narinig na iyon ni Ryan. Ani mo ginisa sa kumukulong mantika ang kanyang mukha dahil sa pagkapahiya. Dinig na dinig niya ang pagtawa ng binata bago ito tumalikod at hinarap ang picnic basket na dala. Sa susunod na pupunta ka rito, siguraduhin mong busog ka o kaya ay may baon kang pagkain para hindi mapasukan ng hangin yung tiyan mo. Sabi nito na tuluyan ang napatawa ng malakas. Daig pa nito ang waging-wagi kumakatawa ng wagas. Hiyang-hiya na sinundan nito ni Krisa at saka malakas na hinampas sa likod. Pero lalo lang siya nitong tinawanan na halos umeko sa buong paligid ng burol na mas ikinapiko niya.
Walang hiya ka talaga. Pangit. Nagmamaktol na lumabas ng kubo si Krisa dahil sa sobrang pagkainis niya kay Ryan. Sumalampak siya sa damuhan at saka tumanaw sa malayo. Nangahaba ang uso niya. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang pamumula ng buong mukha dahil sa pagkapahiya. First time nangyari na napahiya siya ng ganoon. Come on, huwag kang childish. Para yun lang eh. Boses iyon ni Ryan mula sa kanyang likuran. Ginaya pa talaga nito ang tono ni Krisa nang sabihin niya iyon kagabi. Lahat naman ng tao ay nagpo-flirt. It's normal. Wala sanang balak sa Krisa na pansinin ang binata kung hindi lang niya nalanghap ang masarap na pagkaing dala nito nang umupo ito sa tabi niya. Lalo niyang naramdaman ang pagkalam ng sikmura at bigla siyang natakam. Napalunok siya nang ilapag nito iyon sa harapan niya mismo. Huwag kang kumain dito kung maiinggit ka lang naman. Nakasimangot na reklamo ng dalaga sa pag-aakalang solo iyong kakainin ni Ryan. Kumain ka na. Salip ay sagot nito at saka lang niya napansin na 2 pinggan nga pala ang dala nito. Pati ang mga kutsara at tinidor ay pandalawahang tao rin. Hindi ka pa raw nag-aalmusal nang umalis ka ng orphanage, sabi ni Sister Nora. Kaya dumaan na lang ako ng resto at umorder para dalhan ka. Tumaas ang kilay ni Krisa nang mag-angat siya dito ng muka. Ano yan? Pampalubag loob? Pagkatapos mo akong iwanan sa orphanage? I'm sorry, that won't happen again. Malapad ang itinasabi nito at saka nilagyan ng pagkain ang pinggan na para kay Krisa. Ipinagtataka naman ng dalaga ang kakaibang sigla na nakikita niya sa binata ngayon. She wanted to ask him, but she was really hungry. Hindi na niya natanggihan ang pagkain inilapag ni Ryan sa harapan niya. Pork chop ang isa sa mga ulam na dala ni Ryan kaya medyo nahirapan si Krisa sa paghiwa noon, lalo at hindi maayos ang pagkakaupo niya. Muntik na iyong tumalisik. Mabuti na lang at maagap sa pagtulong sa kanya ang binata. Ako na. Presenta nitong bigla. Nagulat pa ang dalaga nang dumikit ang braso nito sa kanya at nahawakan ng kamay niya nang agawin nito ang kutsara at tinidor. Hindi mapigilan ni Krisa na palihim na pagmasdan si Ryan habang hinihimay-himay nito ang pork chop. Ramdam niya na may kakaibang dulot sa puso niya ang ginagawa nito ngunit natatakot siyang aminin iyon. Hindi nga niya alam kung bakit ganado pa siyang kumain kahit inis na inis siya sa katabi. Wala talaga nangyari sa amin ni Mary Rose. Believe me. Out of the blue ay paliwanag ni Ryan habang ganado na rin itong kumakain tulad ni Krisa. She stilled. Bakit parang big deal sa binata na maniwala siya sa sinasabi nito? Okay. I admit na there's time na nahalata ako nagpapapansin siya sa akin. Dagdag pa nito. Kahit hindi naman siya kumikibo. Pero wala talaga akong balak na patulan siya kahit ano man ang mangyari. Seryoso ko sa rules ko. Hanggang sa dumating ka. She's caught. Ako pa talagang pinaglololoko mo. Sino pala may gawa ng kiss mark na Mary Rose sa dibdib niya? Nakita ko yun, so don't deny it. Aba, mali ko. Basta sure ako na walang nangyari sa amin. I know myself. Kahit lasing, alam ko pa rin ang nangyayari sa paligid. Isa kaya ako sa mga lalaki na mahirap ikutin. Pagmamalaki pa nito. Sus, kaya pala kilig na kilig siya na lumabas ng bahay mo. Patuloy ni Krisa. Wala siyang ideya na nag-iiba na ang tono niya sa pandinig ni Ryan kaya napapangiti pa itong lalo. Sulit na sulit nga raw kahit may hangover siya. Hindi ko nakasalanan kung kinilig siya sa akin. Basta malinis ang konsensya ko kapag nagkaharap kami uli. Nakangising paliwanag nito at tumarapas sa kanya habang nanunudyo ang mga mata. Nagsaselos ka sa sekretary ko, no? Aminin mo na. She glared at him. And why would I jealous? Boyfriend ba kita? Hindi, pero may gusto ka sa akin kaya nagmamaktol ka ng ganyan. And then, he winked at her. Conceited. Hinapas niya ang balikat ni Ryan pero natawa lang ito. Sige na, kumain ka na. May pupuntahan tayo pagkatapos. Kapag kuwan ay utos dito sa kanya bago muling umayos ng upo para harapin ang pagkain. At saan naman tayo pupunta? Isa-salvage mo ako? Sa tingin mo talaga kaya ko mang salvage ng kasang-ganda mo? Ngumisi ito bago kumagat ng pork chop. Lalahian na lang kita kasi masayang ang ganda mo. Nanlaki ang mga mata ni Krisa. At kung nakaharap lang siya sa salamin, siguradong makikita niya na nagmamala, kamatis na naman ang mukha niya. Maya-maya nagulat siya nang subuan siya ni Ryan ng pork chop na nakatusok sa tinidor nito. Naramdaman ng dalaga na lalo pa siyang nag-blush dahil sa inaakto ng binata. Ano kayang meron sa pork at bigla itong naging sweet sa kanya? Ayoko. Kaya kong kumain na mag-isa.
Ngumuso siya at saka tumusok din ng pork chop gamit ang sariling tinidor. This is part of my apology dahil iniwan kita sa orphanage kagabi. Hindi naman big deal sa akin yun. Nainis lang ako kasi ang sabi mo, kaya mo ko ilalabas para makabisado ko itong farm. And I really did it. Ngayon alam mo na may orphanage din dito sa loob ng farm. Nito sa tonong nangangatwiran. Pati itong favorite ang bayan ko, natuntun mo na rin. Sa bagay may punto naman si Ryan, pero hindi na lang siya sumagot. Ako na lang subuan mo. Kapag kuwan ay paglalambing nito sa kanya, taningin niya ito ng masama. Bakit, baldado ka ba? I'm 99% physically okay. Kaya ko nga ng 10 rounds magdamag lang. Biro nito pero mas nag-blush pa si Chris ng magats niya ang tinutukoy nito. Pero hindi ka pa nagsusorry sa pambibitin mo sa akin kagabi. Ngayon ka nalang bumawi. Gusto sanang sabihin ni Chris na babawi naman talaga siya pero tumanggi lang ito. Ngunit ewan at napapayag siya ng binata sa kalokohan nito. Magkasalubong ang mga kilay na tumusok ulit siya ng pork chop sa tinidor at saka iyon inilapit sa bibig ni Ryan. At ang kumag, feel na feel ang pagsubo niya. Kumikit pa talaga ito habang ninanamnam ang pagkain nasa bibig. Bakit ganun? Mas masarap itong pork chop mo. Komento nito habang umunguya. Inirapan lang ito ng dalaga dahil halata naman na binubola lang siya nito. Nakasimangot pa rin si Chris habang inuubos ang pagkain inilagay ulit ni Ryan sa pinggan niya. Ngunit na magsimula siyang mabusog ay naramdaman niya na unti-unti nang umaayos ang mood niya. Nakangisi pa nga siya nang matapos siya at napansin niya na pati ang lalaking katabi ay ngingiti-ngiti rin. Mukhang may ceasefire na naman sa pagitan nila. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Chris sa kay Ryan habang sabay silang naglalakad pababa ng burol. Ngunit sa ibang direksyon sila patungo at hindi pabalik sa farm. Pero hindi siya nagrereklamo kahit puro mga damo ang nadadaanan nila. Nagtataka lang talaga siya kung saan siya dadalhin itong boss niya. Kanina pa niya ito tinatanong pero hindi naman sumasagot ng maayos. You'll know. Kinuha nito ang kamay niya nang makarating sila sa medyo pababa na daan at medyo madulas. Napatingin na lang sa Chris sa mga kamay nilang dalawa nang pagsalikupin nito ang kanilang mga daliri. Wala ka namang gagawing masama sa akin, no? Natatawang bumaling sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Alam mo, paminsan-minsan, kailangan mo rin magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag puro duda. I can do that. Pero hindi sa katulad mo. Ryan just laughed softly, ngunit naramdaman niya na pinasan nito ang palad niya. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ko manirahan dito sa bukid kaysa sa syudad. Maya-maya sabi nito nang mapatingala ito sa kalangitan. Curious na sinundan iyon ng tingin ng dalaga. Kahit siya ay namanghari nang makita niya isang grupo ng ibon na sama-samang nagliliparan. Tapos sobrang aliwalas pa ng kalangitan. Wow! Hindi napigil ang bulalas ng dalaga. Kung alam lang niya na ganito kagandang view sa bukid, baka matagal na siyang umalis sa city. Noong bata pa ako, sa syudad rin kami nakatira. Lumipat lang kami dito nang mamatay ang lolo namin. Hanggang sa dito na rin namatay ang mga magulang ko na kumupkup sa akin. Pati na rin nag-iisang anak nila na itunuturing ko na rin na tunay na kapatid. Biglang lumamlam ang mga mata ni Krisa nang mabakas na naman niya ang lungkot sa boses ni Ryan habang nagkukwento ito. How about your real parents? Kilala mo ba sila? I mean, ilang taon ka nang maulila? Puno ng lungkot na nagbaba ng tingin ang binata. Baby pa lang ako nang mamatay sa car accident ang totoong parents ko. Sinuwerte lang ako na makaligtas. At dahil wala akong kamag-anak na gustong kumapkup sa akin kaya dinala ako sa orphanage. Hindi niya napigilan na makaramdam ng awa kay Ryan. Natagpuan na lang niya ang sariling kamay na tumatapik sa balikat nito. Okay lang yun. Mukhang okay naman ang pamilyang umampun sa'yo eh. Ubod ng tamis nang umiti sa kanya ang binata. Ikaw, tell me your story. Umawang ang labi ni Krisa na makarating sila sa kabilang bahagi ng burol kung saan ay may maliit na lake. Wow! Namamanghang bulalas ni Krisa habang inililibot ang tingin sa buong lugar, lalo na sa napakalinis at mapayapang tubig. Kung private property mo ang kubo na iyon, ibig sabihin sa'yo rin ang lugar na ito? Amused na baling niya kay Ryan na nakatayo sa tabi niya. Tumango ito. Pero pamana lang sa akin. Matipid lang ang sagot nito at ramdam ng dalaga na parang wala itong balak sabihin kung sino ang nagpamana nito, kaya hindi na niya inusisa ang tungkol doon. You're so lucky. All my life, I have never seen a lake this beautiful.
Pumikit pa si Krisa para namnamin ang malamig at sariwang hangin na humahampas sa kanyang makinis na muka. Nakaka-refresh ng pakiramdam. Naramdaman niya na nakatitig sa kanya si Ryan kaya mabilis siyang nagmulat muli. Why? He looked at her, smiling. Natutuwa lang akong marinig na nagugustuhan mo itong lugar na ito. Favorite place ko kasi ito. Nakapamulusan na humarap ito kay Krisa. Gamit ang isang kamay, hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang muka dahil nililipad-lipad ng hangin. At maniwala ka man o hindi, ikaw pa lang ang babaeng dinala ko rito. Napalunok si Krisa sa sinabi ng binata. Anong ibig sabihin nito? O dapat ba niya itong paniwalaan? Hindi mo naman ako sinama. Ako ang kusang pumunta rito. Katwiran niya para labanan ang puso niya na bumibilis na naman ang tibok dahil sa kakaibang sweetness na ipinapakita sa kanya ni Ryan ngayon. Hindi siya sanay. A soft smile appeared on his lips. But still, ako pa rin ang nagdala sa iyo dito sa lugar na ito. Hindi mo naman malalaman ang tungkol dito sa lawa kung hindi dahil sa akin, di ba? Fine. She simply frowned, pero sa totoo lang may kakaibang kilig sa puso niya sa mga sandaling iyon.